Lampas na raw sa global average ang Filipino workers na nakakaranas ng mental health issues. At dahil po dito, patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang Mental Health Crisis Hotline. At para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Marami tayong pamilya at kaibigan, pero maski sa kanila ay mahirap mag-open ng problema. Mabuti na lang ay to the rescue ang isang hotline na pwedeng tawagan 24/7. Parang kaibigan na rin dahil nakakakalma ang usapan. Higit sa lahat, no space for judgment. Ito ang National Center for Mental Health Crisis Hotline o NCMH Hotline. Ito'y libreng serbisyo ng Department of Health na sandalan ng mga kapatid nating sobrang nababagabag at nangangailangan na ng makakausap. Si Jeka, full-time employee sa isang IT company. Madaling araw daw nang maramdaman niyang mabigat ang mga agam-agam niya sa sarili. Ayaw niyang makaistorbo sa mga kaibigan o kamag-anak kaya tinawagan niya ang Mental Health Crisis Hotline. I would like to experience din yung opening up to someone na hindi mo talaga kilala. When I dialed the number, sobrang ang bilis lang. Tapos ang kalmado nung sumagot sa'yo. Sobrang patient nung kausap ko. And-encourage ka niya na it's okay na mag-seek ng help sa professional, lalo na if we really struggle in our mental health. Sa loob ng halos isang oras, gumaan daw ang loob ni Jeka. Kalmado raw kasi ang kanyang nakausap. Wala siyang natanggap na panghusga at natulungan pa siyang mag-decide ng maayos. Kaya mensahe ni Jeka para sa iba pang may pinagdaraanan, valid at hindi nyo kailangang solohin yan. Be present doon sa nararamdaman mo, and if you really need to talk to someone and hindi mo siya ma-directly kung doon sa tao na yon, maybe you can try to talk to someone else muna. Nakakahiya siya talaga, pero if it helps you to ease yung nararamdaman natin, i-share natin. Kasi wala namang mawawala. 24/7 na bukas ang NCMH Suicide Crisis Hotline para sa lahat at wala rin pong service fee. Hindi natin masasabi kung ano ang pinagdaraanan ng isang tao. Kaya hanggat maaari, iparamdam natin ang suporta at pagmamahal sa kanila. Mobile Journal, Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.